Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong favorite American colony traitor na si Sasrogando Sasot. At ito na naman po ang ating panibagong live. At maganda po ang ating topic for tonight. Ayan. Siyempre, pag-uusapan natin ang napaka-interesadong topic tungkol sa peace talks daw with the Communist Party of the Philippines, New People's Army. Tawag po sa kanila ay Communist Party of the Philippines, hindi Communist Party. At ito ay aking ipapaliwanag later on, pero bago ang lahat, binabati ko lamang po ang mga kakatune in pa lang, kakalabas lang po ng inyong mga, hindi pa lumalabas ang inyong mga comments. So, hinihintay ko lang po, medyo may lag po tayo ngayon. Ayan. So, eto na mga friends, no, nakakaloka. Nakakaloka itong usaping ito. Usaping pangkapayapaan, emerut, barurut. Diba? Hello muna sa mga nasa Laguna. Pakishare lamang po ito kung gusto nyo pong may ibang makasalamuha sa ating pag-discuss ngayong gabing ito ng napaka-interesanting topic tungkol sa CPP, NPA daw na peace talks na nagiging sani ngayon ng bakbakan. Okay? ni Inday Sara at ng puwersa ng mga pinagsanib na puwersa ng mga makabongbong at Liberal Party, Emerut Barurut. Hello muna sa mga nasa Japan. Okay. So, ayan. Ma'am, nag-chubby ka bagay sa'yo. Hindi po ako nag-chubby. Malapit lang po ang fest ko sa camera. Ang chubby. Ang chubby po yung mataba. Alam niyo kung ano ang weight ko. I'm below my I'm actually underweight. Ano yung pinagsasabi ninyo? Anyway, so, magchichikahan tayo dito. Hello po muna sa mga nasa Caloocan. Watching daw siya from MRT 7 Depot. Hello sa mga nasa MRT 7 Depot. Pag-uusapan po natin itong sinasabi nilang peace talk daw. Ayan. Let's see kung ano yung mga peace talk na pinaplano, kung meron ba tong sense, no? Kung meron ba itong sense, itong sinasabi nilang peace talks with the Communist Party of the Philippines, NPA. At syempre, alam nyo naman po na si Vice President Sara Duterte ay against dito. Actually, si Vice President Sara Duterte ay against na dito kahit nung panahon ng kanyang tatay na kahit ng presidente pa, si Rodrigo Duterte, ang tatay ni Vice President Sara Duterte. So, ayun po ang eksena. So, tingnan lang po natin. Ayusin ko daw ang aking bangs. Okay, ayusin natin. Sige na, ang dami ninyong request, Diyos mio. Siguraduhin nyo lamang na pag ako ay nagpa-exam later on, ay may maisasagot kayo. Okay. Hello sa mga nasa KSA, nasa Kingdom of Saudi Arabia. Okay. So, ayan po. So, eto na po, no? I-share nyo lamang ito kung kayo po ay gusto nyo pong may makaalam na iba. Kung ayaw nyo naman po i-share, okay lamang po. Pero pag-uusapan po natin itong peace talks. Alam nyo naman po, no, ang tagal-tagal nitong usaping peace talks na to. Alam nyo naman po, yung tatay ni Bongbong, okay, si Marcos Sr., siya talaga yung unang siya talaga, di ba, nung panahon niya talaga, all out war yan laban sa CPP-NPA. Okay. So, ngayon, nung nawala yung tatay niya, di ba, nawala sila, lumakas ang Communist Party of the Philippines, NPA, nung panahon ni Cory. Kasi nga itong si Cory, gusto niya mag-extend ng
Peace Emerald Barurot dito sa Communist Party of the Philippines. Okay? So ayan, lumakas. Tapos, ilang beses na yan, usaping peace talks, no? Sa tanong ni Maria, ano na nangyari ni PBM? Papayagan ba niya yan? Well, it looks like it, di ba? Nagkita na sila dun sa Norway. Meron daw negotiation for exploratory talk daw, sabi ni DND Secretary Gibot Yadoro. So, ngayon, titingnan natin kung does it make any sense, okay? Does it make any sense itong eksenang peace talk na ito, okay? Alright, so, kung alam niyo naman po, ganito, papaliwanag ko sa inyo, okay? Kasi, nung nakatira pa ako sa Netherlands, this was, on April 5, 2017, meron dong ginanap na peace talks. Okay, panahon to ni Pangulong Duterte. Nakatira pa ako sa Netherlands. Sa The Hague pa ako nakatira to. Saan ba tong lugar na to? Sa Noordwijk. Hello everyone. Tama ba? Noordwijk ba? Ito po si Sasuragando Sasod at from the Netherlands. Nandito po ako ngayon sa Noordwijk. Nasa Noordwijk. Okay. So, nagkaroon sila ng session sa Noordwijk. And ako po ay inimbitahan noon ni Doresa, ng opisina ni Doresa para umattend ng peace talks. Okay. So, nandun, normal peace talks, nandyan, nandun si Joma Season, nandun yung pwersa ng gobyerno sa Noordwijk, Netherlands. April 2017 pa to. Siyempre, tinanong ko yung tao ni Doresa. No, sabi ko, ASEC ata yun ASEC o USEC ni Doresa. Tinanong ko siya. Sigurado ba kayo dito? Sabi ko ganyan, sigurado ba kayo dito sa chika nyo to? Ganyan. Anong mangyayari kung hindi tumupad itong Communist Party of the Philippines at NPA? Ngayon, sabi sa akin ng USEC at ASEC ni Doresa, this was on April 5, 2017. Kapag hindi sila nag-disarm, kasi ang condition nun is complete disarmament, no? Titigilan na nila, complete disarmament, is, i-declare na de-declare ni Digong na terrorist organization ang Communist Party of the Philippines at pag-aarestuhin yung mga nandun. Sino yung mga nandun? Bibigyan ko lang kayo ng mga nandoon sa Noordwijk, Netherlands when I was invited to attend the peace talks. Nandoon yung mag-asawang Champson. Okay, nandoon sila. They are a high-ranking commander ng New People's Army. Okay, of course, officer ng Communist Party of the Philippines. So, ganon ang condition. Okay? Pag hindi nyo tinigil yan, i-declare na terrorist organization ang Communist Party of the Philippines, NPA. At tutuloy, pupulbusin sila ni Digong. Okay? Kasi may mga concessions na nun si Digong Ano yung mga concessions niya? Wala pang peace talks. Pag-upo ni Digong, sinabihan niya na ito, pagkapanalo ni Digong, sinabihan niya itong Communist Party of the Philippines, NPA, na magbigay kayo ng recommendation para sa cabinet. Bibigyan niya ang Communist Party of the Philippines, NPA, ng mga pwesto sa gobyerno. Okay, cabinet portfolios. Alam niyong lahat yan, no? Let's not forget history. So ngayon, si Joma and the NDF, the political arm ng Communist Party of the Philippines, nagbigay sila ng recommendations. Sino? DSWD, si Tagiwalo. Sa Department of Agrarian Reform, DAR, si Mariano. Diba? Tapos may sa Department of DENR, Department of Environment, si Lopez. Okay? Tapos, marami mga may mga nirecommend sila and true enough, pinupad iyon ni Digong sa CPP-NPA. Okay, may mga USEC pa, may mga ASEC. Si Lisa Masa na appoint na National Poverty Anti-Commission.
So, yun yung mga nasa cabinet level. Meron pang mga USEC ASEC. Totoo yan, USEC ASEC. Ang gusto lang ni Digong nun ay itigil na ng Communist Party of the Philippines ang kanilang armadong pakikibaka. Kasi binigyan ka na pinaupo ka na sa gobyerno. Pinaupo na kayo sa gobyerno ni Digong. Anong nangyari? Hindi nila ito tinupad. So, walang choice si Digong. Actually, ayaw ng militar yung ginawa ni Digong noon. Kasi nga, gusto talaga ng militar noon. To be honest with you. At alam ko to kasi nga, pinapunta ako ni Doreso noon sa peace talk sa Netherlands. Ayaw ng militar. Pero may political will kasi si Digong. At may tiwala sa kanya yung mga militar. Kasi ngayon ginawa niya sa Davao na naayos ni Digong yung Davao with his arrangements with the Communist Party of the Philippines at NPA. So kaya nga naging peaceful yan Davao. Dati ang Davao, ang tawag dyan ay Nicaragdaw. No? Nicaragdaw. I-search nyo yan kung bakit Nicaragdaw ang tawag dati sa Davao nung panahon ni Cory. Nalinis yan ni Digong. Hindi tumupad sa usapan ang Communist Party of the Philippines, NPA. Tinuloy pa rin nila. So walang choice si Digong, no? Kundi ituloy ang laban. And true enough, tinodo ni Digong. Tinodo niya, tinayo niya yung NTF-ELCAC, nagkaroon ng todong digmaan, etc. laban sa CPP-NPA. Ang daming, in short, nagkaroon ng strategic victory ang military laban sa Communist Party of the Philippines, NPA. So, nung naupo ito si Bongbong bilang presidente, ang Communist Party of the Philippines, NPA, wala na yan. They lost militarily. Okay? They lost militarily. Okay. Wala na nga sila. Marami, di ba, ang daming nagsukuan na dating NPA. Paubos na yan sila. They are paralyzed. Okay? They are paralyzed. Ngayon, gusto nilang mag-open ng peace talks. Mali ito. Mali. Ang dapat, kasi, ganito sa gera, no? Yung Communist Party of the Philippines, gusto nila ng armadong pakikibaka para ma-realize ang kanilang ideal. So, the military, okay, sworn to protect the government, the form of the government, nakipaglaban sa kanila, nakipagyera. Gera kayo. Talo ka So, bakit ka magdidemand sa gobyerno ng terms? Ikaw ang talo. So, the thing is, the Communist Party of the Philippines, the NPA, hindi nila matanggap na talo sila. Ngayon, bakit mo sila bibigyan ng puwang na ihihele-hele mo sila na para silang naka-stalemate sa military natin? That is incorrect. Okay? Mali. Okay? Kung ikaw, ang battle nyo na ay military conflict, armed conflict, at nanalo na yung, alam mong panalo yung kalaban, you surrender. Diba? Either you surrender or you continue to die. No? Maubos na talaga kayo dyan. No? Pulbusin talaga kayo. Military conflict yan. What do you expect in a military conflict? Talo na yung CPP-NPA. They should already accept the fact that they lost militarily. Diba? Hindi ibig sabihin na they lost militarily, ibig sabihin wala na silang pag-atake. No, but your attacks are no longer serve any purpose. Okay? Wala na. You don't have tactical or strategic victory. Militarily speaking, wala na kayo. You already lost. So either you surrender or yung military, pupulbusin na kayo ng bongga. Diba? Walang peace talks. Bakit ka magpi-peace talks? Hindi naman stalemate. Diba? So, ano ang dapat? Ang dapat, hindi itong peace talks na naman na iniisip nila. Ang dapat dito ay disarmament talk. Okay? Disarmament talk. Yun lang ang agenda.
the government should be setting the agenda. Why? Because the government already won militarily. Hindi ba, naintindihan nyo ba? Panalo yung government militarily. Bakit mo pauupuin sa mesa ang Communist Party of the Philippines or at NPA na parang stalemate kayo? Hindi kayo stalemate. Panalo ang gobyerno militarily. So the enemy, the enemy of the military, the opponent of the military, the logical thing to do is either for them to surrender or if they would like to continue the fight o tanggapin na nila ang kanilang kapalaran na mawawala sila sa mundo. 'Di ba? So, ang gobyerno, what should the government give to them? The government should give to them some sort of mercy in the form of disarmament talks. Diba? This is not the usual peace talks. This is disarmament talk. Bakit ka mag-o-offer ng disarmament talk sa kalaban? Kasi nga, panalo ka na eh. Panalo ka na militarily. And that is just to show mercy to your military opponent na, okay, imbis na patayin namin o imbis na ubusin namin kayo lahat, mag-disarmament na lang kayo at matitira na lang at mabubuhay pa kayo. Bibigyan namin kayo ng some sort of amnesty. Ganon. Hindi yung pauupuin mo sila dyan at hayaan mo silang mag-set ng kahit anumang agenda. That is incorrect. Sinasayang ninyo ang military victory ng Armed Forces of the Philippines. Whether we like it or not, na nanalo ang AFP laban sa CPP-NPA. The fact of the matter is the AFP won militarily. That is just the rules of, that is just how you properly do war. Okay? Kaya nga itong mga commander at ng CPP-NPA, they don't know anything about war making, no? Because sa war making, you should know when to surrender and when to keep on fighting. That is the real, yan ang totoong military commander. Pag alam mo na mamamatay lang yung mga kasama mo, magsusurrender ka. Mag-raise ka ng white flag, magdi-disarm ka. Hindi ka na magre-recruit pa ng mga tao na alam mo namang hindi ka naman nanalo. Because that is actually poor military. You're not a military commander. Ang ginagawa mo lang, you are just sending people to their suicide. Wala ka na eh. Wala na. The New People's Army cannot gain any tactical and strategic victory anymore. Kaya napupunta na lang sila dito sa mga maliliit na mga attacks because they already lost militarily. Nagigets ninyo? Diba? Hindi po peace talks ang dapat ino-offer ng gobyerno sa CPP-NPA dahil panalo po ang military natin. You don't waste that military victory by elevating the opponent of the military at the same level as them. Dahil nga panalo yung military. They won. So the military opponent, no, they have to disarm. Disarmament talks po ang kailangan. Hindi itong peace talks na ginagawa na noong panahon ni Cory. That is incorrect. No? Yan po, sinasayang ninyo ang tagumpay ng Philippine military sa ginagawa ninyong ganitong proseso. No. The government should set the terms. Disarmament. Either you disarm, okay? That's your condition. That should be your condition doon sa natalo militarily, which is the CPP-NPA. Either you disarm or we continue makontinue kayong maliquidate up to the last person. Kasi talo kayo eh. Bakit mo bibigyan itong kalaban ng same footing sa'yo, panalo ka nga militarily. You already won militarily. Okay? Alam niyo sa conflict, okay? Sa conflict, halimbawa hindi kayo nadaan sa santong
sa santong dasalan, no? Na hindi kayo dadaan sa maayos sa usapan at nag-erupt yung conflict ninyo sa military. Ibig sabihin, dapat ng military conflict, ng armed conflict, you have to accept the fact, no? Pag umangat na ang iyong usapin, ang inyong hidwaan sa armed conflict, dapat tanggap mo kung kailan ka talo o kung kailan ka panalo. Talo na kayo, CPP, NPA. And it is very clear to everyone whether you like the Philippine Army or not. The Philippine Army won. Oh, tanungin ninyo sa mga sundalong kakilala nyo, nanalo na ba yung Philippine Army o hindi? They already won. Ibig sabihin po ng won, hindi ibig sabihin na wala na kahit isang NPA. Ibig sabihin, nasa stage na sila na ang kalaban ay hindi na mare-reverse. Okay? Ang gains ng military. That's your strategic victory. Tapos na ang laban. Okay? Wala na. The CPP-NPA cannot reverse the military victory of the AFP. Okay? Wala na eh. So ngayon, dapat ikaw, nakalaban ka ng Philippine military, armed conflict ka dyan, tanggapin mo, natalo ka na. So, itong government, ang i-offer mo dyan sa kanila, for mercy. Kasi pag military conflict, of course, ubusan kayo dyan. Ubusan talaga kayo ng lahi. Pero, hihinto yan kasi nga, one of you would have to surrender. Diba? Kung di ka magsusurrender, kung na yung patalo, di, walang magagawa yung military, kundi ubusin kayong lahat dyan. Diba? So, you have to surrender. At yung ikaw namang nananalo, you have to, as a sign of mercy, you offer them disarmament talks. Okay. Panalo ka eh. Diba? So, ngayon, dahil nanalo ka, bibigyan mo ng mercy yung kalaban. Diba? O mag-disarm ka na lang. Para hindi na matuloy ang gera. That is the only talks. Okay? Naintindihan niyo? So, tama si Sara. Panalo ang government. Panalo ang Philippine military. Hindi po peace talks. Okay? Tanggalin niyo yung salitang peace talks. Hindi po peace talks ang kailangan. Ang i-offer ng gobyerno ay disarmament talks. It's either disarmament talks or nothing. Bakit ang dami-dami ninyong panalo eh. Matatanggap ko pa na magkaroon kayo ng peace talks kung yung CPP-NPA naka-stalemate sa Philippine Army, hindi po yun ang sitwasyon, no? Ang sitwasyon po is panalo ang Philippine Army against the NPA. So, disarmament talks dapat. That is the only thing. Okay? Tapos na. Panalo na ang Philippine Army. Strategic victory. No? Panalo na sila kasi hindi na ito marireverse. You know, the gains of the Philippine Army cannot be reversed anymore by the enemies. That's decisive. You know, that's strategic victory. Ngayon, bibigyan mo sila ng peace talks, itinataas mo sila sa level na yan, mali ka dyan. Binibigyan mo ng chance yung kalaban na mag-regroup. Walang ganun. The only talks that you should be offering to the CPP-NPA, whether you like it, whether the CPP-NPA like it or not, is disarmament talks. You either disarm or the Philippine Army will continue its campaign against you hanggang maubos kayo. Di ba? Kaya mali yan eh. So, yeah, parang gumagawa sila ng Cory. Paubos na eh. Disarmament talks. Hindi. Bakit magsiset ng agenda yung talo? Di ba? Naintindihan nyo ba ako? Yung political conflict na naging armed conflict. So, ibig sabihin, no, whether you had an agreement or not to turn it into a military conflict, the end, okay? The end of your conflict will be decided by the victor. The Philippine military is the victor against you, CPP-NPA.
Bakit kayo magsiset ng kahit anong agenda? Saan to? The government should only offer you disarmament talks, period. If you don't like to disarm, then maubos kayo. Panalo na sila eh. Bakit nyo sasayangin? Disarmament talks lang po. Sabi pa ni Gibo, exploratory talks lang naman, hindi pa peace talks. Mali kang Gibo dun eh. Dapat sinabi mo, Gibo, ikaw pa naman ang DND chief. Panalo na ang military. Decisive. You know, this is a strategic victory. Dapat sinabi mo, Secretary Gibo, the government should only offer disarmament talks dito sa kanila. Panalo kayo eh. Panalo kayo military. Naintindihan nyo ba? The battle is military level. The battle is military level. Military ng gobyerno and the armed component of the CPP-NPA. Military battles, okay? Military battles, ang nagdi-decide niyan kung ano ang magiging kakahinatnan niyan is the victor. Oh, sino bang victor dito? Who won? The military of the government. So bakit mo bibigyan itong kalaban na talo ng chance na balangkasin kung anong magiging ending ng military victory ng gobyerno? Isang malaking katangahan. Ikaw ang magdidetermina dahil ikaw ang military victorious. Kaya, ang i-offer mo sa kanila ay disarmament talks kung ayaw nilang madedo. Okay? Kung ayaw pa nilang, because that is the consequence of military victory. Okay? Mapupulbos ka talaga dyan. Diba? Military victory. Kita mo itong Japan, diba? Oh, ayaw nyo mag-surrender nung World War II. Ano ginawa ng US? Kahit hindi naman necessary. Oh, hinulugan sila ng ng nuclear bomb. Pinulbos yung hanggang mag-surrender yung Japan. O, nag-surrender yung Japan. Who set the terms of the Who set the terms? It was the Allied powers. Yung mga nagkampihan laban sa Japan. Oh, bakit ito ngayon? Binibigyan nyo ng pagkakataon na yung talo ang mag-set ng terms. No. Disarmament talks po. Diyos mio. That is the only thing. Wala na sila eh. Ano pa ba? Can they reverse the military victory of the government? No. Actually, binibigyan nyo lang sila ng chance na ma-reverse yung gains. Kasi kita mo, ang lakas ng uli nila sa Congress. Can you imagine? Oh. Diba? Kakaiba eh. So, bakit ko tinatawag na Communist Party of the Philippines at hindi Communist Party? Okay. Papaliwanag ko sa inyo. Ganito po yan, mga friends. Magbigay kayo, okay, magpangalan kayo ng kahit isang communist country ngayon na binibigyan pa ng suporta. Kaya na pinagtatanggol pa itong CPP-NPA. Magbigay kayo ng kahit isa. Ilan na lang naman yung mga communist countries, no? Vietnam, China, North Korea, may mga socialist leaning. Magbigay kayo kahit isa.